po si Nanay Tay, kasama po yung dalawa niyong anak. At ang Opo. kanyang reklamo, ikaw ra po ay hindi na umuwi ng maayos sa bahay dahil yung half of your day ay inyo po binubuhos kay Kabit, kay Gloria. Nay, anong nangyari? Di ba? May usapan tayo na pagkakasunduin ko kayo ng tatay. Tapos, susunod nun, kaming magkakapatid. Nag-celebrate pa nga kayo ng wedding anniversary nyo. O, nung umaga, nagkaroon kayo ng pagtatalo. Ngayon, ang tatay pumunta sa akin dito sa bahay. Nagkaroon kayo ng sagutan. Pero pinayuhan ko siya, sabi ko, i-treat na lang kayo, mag-date. O, nung pumunta naman kami sa bahay nyo, wala namang pilitan na nangyari. Nagbihis agad kayo. Hindi na, wala nang maraming paliwanag. Tapos ngayon, bigla, ayan na, nandyan na kayo sa tulpo. Ano yun? Bakit ganun? Maghapon and then paggabi doon kayo kay Nanay. At pinapagawa niyo pa po ng bahay itong si Gloria. Tama ho ba? Po yung Gloria ang pinagagawa ko ng bahay. Yung anak ko pong PWD. Yun pong sinasabi na sa umaga, kay Kabit, sa gabi, sa nanay ko, hindi po totoo yun. Kasi ang totoo po nun, ang tatay ko, pakiramdam niya, hindi na siya welcome dun sa bahay nila. Kaya ang ginagawa niya, sa umaga, pagkagising niya, maliligo, pagkatapos nun, aalis na. Kasi walang pumapansin sa kanya eh. Hindi siya kinikibo, hindi siya kinakausap, o hindi man lang siya kumustahin. Parang daan-daanan na lang siya, hindi siya nire-respeto ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya pag anong ganon, maghapon, nasa siya, nagtatrabaho, naggagawa ng bahay. Dahil ginagawa niya yon para makatipid. Siya na lang ang nagtatapos. Dahil konti lang ang budget. Ngayon, pagdating ng gabi, uwi na siya para matutulog na lang. Kung kayo nga, ganun mangyari sa inyo, yung hindi kayo pinapansin, parang wala na kayong silbi. Siyempre, para wala na lang magkaroon ng mga usapan na hindi maganda, alis na lang. Wala kang respeto sa tatay. Nakikita mo, hindi mo binabati, para kang walang nakita. Nasaksihan ko yun. Noong pumunta ako dyan, na anniversary nila. Nakita mo ako, pero parang wala ka nakita, di ba? Yun na yun eh, yun kayo eh. May nakita kayo, pero baliwala na sa inyo. Di ba? Yung kayo. Ang tatay, wala nang sa inyo. Kaya huwag kayong magtaka kung ayaw niyang mag-stay doon sa bahay. Oo, natutulog lang siya sa gabi. Sa umaga, umaalis siya. Bakit? Kasi feeling niya, hindi na siya welcome doon sa bahay. Lahat ng nakapaligid sa kanya, ayaw sa kanya. Bakit? Kasi wala na siyang silbi. Ang pera, lahat nasa nanay. Lahat ng mga titulo, malinis man o marumi o hindi maayos, nasa nanay. Sa totoo lang, isa lang ang hinihingi ng tatay. Isang titulo lang, yung nasa hala-hala. Yun lang ang hinihingi niya, yung malinis na yun. Ang daming malinis na papeles. Huwag kayong sinungaling dyan, napaka-inventor nyo. Nagkausap ang nanay at tatay, nagkaigi na sila. Pumayag ang nanay, pero kinabukasan na bago na naman. Bakit? Kasi ayaw nyo. Napaka-swapang nyo. Yun ang tamang sagot at tamang tawag sa inyo. Pinagdadamot nyo yung hindi nyo naman pinaghirapan. Yun lang yun eh.
Ayaw niyong maging masaya ang nanay at tatay. Ayaw niyo. Anong klase ba kayo? Hindi kayo mga anak magsipag-isip eh. Pati yung mga nakikisulsul na mga apo-apo diyan, mag-isip-isip kayo. Tignan nyo munang maigi yung pagkatao nyo. Kung meron kayong diyan, wala kayong bahid dungis. Yang mga anak ng tatay at nanay, tignan nyo muna kung wala kayong bahid dungis. Walang perpekto dito sa mundo, lahat nagkakasala. Humingi ng tawad ang tatay, pero ang lupit nyo, hindi kayo makapagpatawad. Kamatayan lang ba ang makakapagpatawad? Kailan pa? Kailan nyo pa patatawarin? Malupit kayo. Napakalupit nyo. Naintindihan ko po tayo, yung anak mo po sa labas, huwag niyo pong pababayaan. Tama po yung ginagawa niyo. Pero yung anak niyo po sa loob, dapat huwag niyo pabayaan. Kasi po sabi niyo, yung anak niyo po sa labas, yung PWD, tama lang po yung suportahan niyo. Pero paano naman po itong mga anak niyo sa loob? Ito pong kay nanay. At pinag-usapan din nila yung tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Umayon naman ang nanay doon. Ewan ko nga lang ba, bakit biglang nababago? Natulog lang, nabago na yung desisyon. Maraming ang inoffer doon sa mag-ina, pero tinanggihan nila. Alam nyo naman yan kung ano yung katotohanan Tapos mga kayo, bigla na lang. Hindi namin sinabi yan. Ay nako, bahala kayo. Alam nyo naman sa sarili nyo yan, yung mga pinagmitingan natin. Sasabihin nyo, kinakampihan ko yung kabit. Hindi ko kinakampihan. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng magandang kinabukasan yung kapatid natin doon sa labas na sinasabi nyo. At hindi rin totoo na ako'y kamping-kampi doon sa kabit. Nako, gusto ko nga pagkasunduin magulang natin. Hindi nyo ginagawa yun. Ewan ko kung anong motibo nyo, bakit hindi kayo nakapaligid dyan sa nanay, sa tatay. Pero wala kayong